Madam Speaker, Madam Sponsor, tama po ba na pwedeng gamitin ang earmark revenues ng national government wherever it pleases? Yun ang practice po ng natin. But let me Madam explain. Speaker, yung tanong ko po, hindi kung practice siya or hindi. Tama po ba na ginagamit natin ang earmark revenues for other things other than specified in the law? Magandang araw sa ating lahat. Welcome back from Page Motovlog. So ngayon ang topic natin ay tungkol kay Congressman Kimbo. Congressman Kimbo, tingnan mo na pa, pahiya tuloy. Di ba? Kasi yung ginagawa nyo, binabanatan si VP Sara, ay wala namang nagawang kasalanan. Ay ngayon, nagsalita na yung COA. Pahiya kayo lahat. Di ba? Tapos lumabas si Congressman Herrera, the fighter woman. Patay kayo, wala kayong magagawa. So, ngayon, bago tayo mag-umpisa, gusto kong sanang, bago natin ipagpatuloy, gusto ko sanang magpasalamat sa mga sumusuporta sa channel natin, Rampage Motovlog. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel natin, please subscribe, then pindutin nyo na rin yung notification bell all para masubaybayan nyo yung mga sumusunod nating mga videos. So ngayon, Congressman Herrera, binanatan sa poll sila lahat. Ngayon, din tayo magtatagal, din na tayo natin patagalin pa, hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa, panoorin natin ito. Unang patigin pa lang yan. Madam Speaker, Madam Sponsor, tama po ba na pwedeng gamitin ang earmark revenues ng national government wherever it pleases? Yan ang sa pool. Umpisa pa lang yan. Practice po ng natin. But let me Madam explain. Speaker, yung tanong ko po, hindi kung practice siya or hindi. Tama po ba na ginagamit natin ang earmark revenues for other things other than specified in the law? Madam Speaker, if I may be allowed, Yes. parang po siyang, if I may use a comparison, parang kung tayo po ay nagde-deposito sa isang bangko, nagdeposito tayo ng 100 piso, iniwan natin sa bangko yung ating 100 pesos. Habang hindi natin kailangan yung 100 pesos na yan, ini-invest ng bangko yung 100 pesos na yan. But at any point in time that we demand 100 pesos plus the interest, dapat ibibigay sa atin ng bangko yung pera natin. At any point in time that we want it, it must be available. Ang layo ng sagot mo. Ang tanong, hindi ba gamitin o hindi? Layo ng tanong. Nako. Ayun yung yun ang karma nyo. Tingnan kahit saan lumilingon, naghahanap ng tagampi. Naghahanap ng wristback. So ngayon, hindi na tayo magpatutumpik pa. Tingnan natin yung kasunod na video. Certain portion, inokolekta ng ahensya ang revenue, dinedeposito sa treasurer, habang hindi ginagamit ang cash, gagamitin muna ang cash sa pagpapatakbo ng buong government. Kasi po, ang pamangolekta ng buwis, hindi naman po January 1. Meron na tayong buwis. Paano natin babayaran ang sweldo ng ating mga PH, ang sweldo ng mga government employees? Wala po tayong ibabayad sa inyo na sweldo kung hindi natin gagamitin ang cash na yan. Pero at any point in time that an agency demands those earmarked revenues, the treasury must be able to make those funds available. Ganyan po ang ibig sabihin ng earmarked revenues. Sir, saan po nakasulat na ganun ang ibig sabihin ng earmark revenues? Na pwede siyang gamitin pag hindi ginagamit pa. Kasi malinaw naman po, earmark accounts and funds are not, the legal basis of an earmark revenue could be a law, a presidential decree, or international agreement. Bawat earmark revenue may batas. At walang blanket authority doon na sinasabing pwede mo munang gamitin habang hindi ginagamit ng agency. Gusto ko lang po makahanap ng legal basis. Mula umpisa, asan po ang legal basis na sinasabing pwedeng gamitin ang pondo na in-earmark natin for another thing? Kasi yung cash naman, hindi pa ginagamit ng ahensya. So, hiramin ko muna. Paano kung hindi ko na may balik? Paano kung hindi na tayo makautang? Hindi po ba pag regular ka na tao? Ginamit mo ang pera
hindi para doon. Qualified theft na to. O kaya, pwedeng technical malversation of funds if you use it for another thing. Ay! Ang Oh, ye. Sagot yan. Ye, ano? Tarangka ka tuloy. Ang layo ng mga sagot mo, yan ang dapat imbestigahan. Yan ang dapat imbestigahan, hindi si BP Sara. Oh, di ba? Saan nyo ginagamit yung pera? Pwede bang gamitin na bang nako? No, dito, tuloy natin. Oh, nakakahiya. Nagmamalinis-malinisan kayo. Eh, kayo naman pala ang nagawang hindi tama. Ito. Hindi natin patagalin pa. released appropriations which have not been obligated as a result of any of the following: A, completion, final discontinuance, abandonment of a program, or B, implementation of measures resulting in improved systems and efficiencies, etc. So today, in other words, hindi na siya kinocompute for all. Yun na ngayon ang practice ng DBM. So if there is a number that you have in mind, for example, do you wish to know unutilized appropriations for the entire government? Is that what you wish to know? Madam Speaker, parang di naman po nagbabago yung definition ng overall savings. Yung savings naman talaga is, as you said, yun ang definition ng savings natin. At kaya nire-reflect yun kasi ito yung mga hindi nagagamit, like you said. And then nire-report kasi yun and it's being transferred to other agencies. Ang sa akin, I'm looking for a tutorial. They have to report it to us, just like before. For example, ang overall savings natin in 2020 is 3.5 billion. That's why it's also significant. And then for all those savings, nakalagay dyan kung saan tinransfer sa bawat agency. Pag sinabi mo kasing savings, transfers from each agency, natatransfer ang savings ng bawat isang ahensya, pupunta ngayon sa overall savings. And then yung overall savings, it's a transfer to. No. Oh, di ba? Saan nyo ginagamit yung pera? Di pwede, mawala na lang yun. Sabihin nyo, nawala ang pera. Di pwede yun. Yan ang dapat yung sagutin. Hindi si BP Sara yung anuhin nyo. Yan ang dapat yung sagutin. Ayun, sabon tuloy kayo. Uy, naghahanap ka ng kakampi sa likod. Sino bang nasa likod? May multo? Oh, para ka nakakita ng multo. Ayun. Sige, ito pa. Ito pa. Okay, but henceforth, they will include, henceforth, you will include it moving forward. But you will submit within the week to the Committee on Appropriations and we will copy furnish all members. Yes, please, Madam Speaker, kasi napaka-importante po na alam natin how efficiently they're using. Napakadaling mag-declare ng savings kung bibigyan natin ng blanket authority ang departments to use the savings and use it whenever they want or augment something without passing through Congress. E di i-bloat na lang palagi yung bidding, yung ABC. Tapos magdadive. You know, this is not acceptable, should not be acceptable to us. That's why we need those reports. Kaya sana po within the week, or sana nga within the day or hanggang tomorrow para naman po mapag-aralan, Madam Speaker. No, within the week. Tomorrow, yap. Hindi pwede ngayon. Oh, sige. Sige kayo. Nataranta ko, kahit ano-ano lang pinagsasabi niya. Ang daldal pa naman ito, hindi. Ang bilis magsalita. Ayun. Maganda kasi ito, kasi babae. No? Matulin. Oh, ngayon ko lang kasi naano talagang matinik to. Tingnan mo sa salita. Ang bilis pero ito. Talagang direct to the point ba? Mas matindi pa kay ano to. Matulita. Kaya harap-harapan. Pahiya lahat. Ito, tingnan mo kay Chansa. Ano nang nabiligong. Parang sinasabi, wawin tulong. Parang sana kayo mga kapusa. Tulong. Oh, ito. Ito yung video. Sunod video. Tuloy natin. Okay. Pacific, alam ko po yung sinasabi niyong one fund concept. Do you know the history of one fund concept when it started, Madam Speaker, Madam Sponsor? What is the question? No. Yung one fund concept, because yan po yung kanina sinasabi niyo na ito yung cash management, may one fund concept na yun ang sinasabi ng DOF na dun ginagamit. Kaya balikan natin yung history ng one fund concept.
Ano ba ang pinanggalingan ng one fund concept, Madam Speaker, Madam Sponsor? Please enlighten the No, body, di na Madam Speaker. nakakaintindi. Galing po yan sa Presidential Decree No. 17. Presidential Decree pa yon during the time of President Ano po Marcos. dyan? Na lahat ng dormant accounts, yung mga off-budget accounts, yung mga lying around funds, yun ang pinagsama-sama. Wala po dong nakasulat any mention of earmark revenue. At since 1977 pa po yung Presidential Decree na yun. Hindi pa po na-amend or napalitan ng panibago. At sa akin naman, gusto ko lang ilagay sa tama. Pwede naman natin lagyan sa special provision kung talagang gustong gamitin itong pondo na to. Pero ang tanong ko, hindi ba dapat natin malaman sa Kongreso kung saan, kailan hiniram yung 700 billion? Dahil may 700 billion, anong portion ng 700 billion ang hiniram? Hiniram para sa anong bagay? Tama ba na walang report sa atin na hiniram yung perang to? Tama ba na hindi nag-report sa agency? Ako si DICT. Ang alam ko, meron akong 24 billion. Tama ba na hindi magpapaalam sa kanila? Pwede bang hiramin namin ang cash na ito para magamit namin sa ibang... Ay, ayun nga ang nangyari. No? Ay sa agency may pira. No, may pira. Nilalaanan ng pira. Ay posible yung nangyari. Dinagyan nila ng pira pero hindi alam ng isa agency. Ay pagdating ng araw, maglaga na may pira pa tayo. O, di ba? Marami na yun na-experience dati. Sabi na hindi man kami humingi at may pira kami dito. Eh, alam na this. O, diba? Makapit ng election. Ito yung sa plenary deliberation. At minamadali nila. Hindi na dinaan sa magandang no, di ba? Kaya nagagalit si Marcolita, pati si Marcolita gustong tanungin kung ano yung dapat tanungin kasi ang laking pira na yan. Hindi pinagsalita kasi alam nila na ito bulabog. O ito, makakalbulabog sa atin to. O, alam nila si Marcolita kasi talagang inaano niya lahat na ay ngayon hindi nila alam. Ito ang alam ko ito, ano to, sa plenary to deliberation to ano ko, ba't doon nakalusot? Si Rira kasi hindi naman kilala kasi Rira na mabusisi na pinagsalita. Ayun, sa poll sila, mas matindi pa pala kay Marcolita. Ang bilis pa ng bibig ko. Parang di ba? Sa poll kayo lang. Ano na ngayon? Di ba naman palilisan kayo sa inyo? Biro mo, 6 trillion, 6.325 trillion, ayaw yung ipaalam kung saan mapupunta. Ayaw nyo ipaalam sa taong bayan. Gusto nyo tapusin kagad kasi malapit na kasi January tapos ang taon malapit na eleksyon kamo. Para marami kayong gagamit. Di ba? O, tingnan mo yung isa dyan. Panay ayuda. Ang laki ng mukha. Nakalagay. Hindi naman sa tira yun. At tingnan mo, nililiga ayuda. Di sa binigay. May pumukha nila. O, di ba? Nililiga sa Davao. Ba't nandun ka? Distrito. Parang dumating. Okay sana ako naging senador ka. Kasi senador, nasyonal. O, di ba? May siya, senador ako kayo, distrito. Karating nyo bang, alam na dis. Ano pa kayo? Alam na dis. Ang layo pa nung, ito lang masasabi ko, sa akin na yun ang layo pa nung 2028. Naisipan nyo na yan. Paga tuloy kayo yung nabuking. Kasi yung pinakalaban nyo, talagang may utak. Kaya nga sinasabi ni Marcolita, hindi nyo nakita yung video ni Marcolita. Yung nasa,
yun sa Caraga ata yun. Sabi niya, mga kasamahan ko sa Kongreso, mga buro utak. So, tuloy kayo lahat. So, hanggang dito na lang yun. Patitip lang yun, ha? Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa channel natin. Maraming salamat sa inyo lahat.